Kumusta kayo mga kababayan? Kamag-anak, kaibigan, pakinggan ninyo ang ating pag-usapan at kahit ako isang simpleng tao lang, may ambag din ako sa usapin na ito. Pamagatan ko ito na saan ang katuparan ng mga pangako. May idea ba kayo sa ibig kong sabihin? Tayo mga social media, bawal po tayo makialam sa mga politika. Lalo na kagaya ko na wala naman akong pinag-aralan. At baguhan pa lang at nangangarap pa lang na magiging vlogger. Ayan nga po yung aking punto. Kaya makikisali ako sa usapin na ito. Tingnan nyo naman. Puti ng aking buhok. Bawal tayo magabanggit ng mga tayong taga social media, wala po tayong lisensya, hindi tayo kagaya sa mga reporter na sila po ay may pinag-aralan talaga. Kaya pasalamat po tayo, pinagbigyan tayo na ganito, makikisali sa mga usapin. Pero dapat nasa diretso lang tayo. Dapat wala po tayong sisirain na kapwa. No, ganun po ang ating channel. Sana hindi kayo mainis. Hindi kayo maboring kasi alam ninyo, nakikita ko ang madaling mag-viral ito yung mga kuwela. Sa mga nakakaboring hindi pinapanood. Pero pag nalalaman ninyo ang aking channel ay kinuha ko sa aking buhay. At yung dating mga mali na bago ko. Yun ang mahalaga sa lahat. Babanggitin ko na. Ano ba ang katuparan ng mga pangako? Nasa pagkakaisa. Kung sa liderato. Alam niyo dito sa atin, ang ating mga mambabatas, lahat yan, kaya nga tinatawag ng mambabatas. Yan po ay tapos. Nag-aral, may pinag-aralan kung paano gumawa ng batas. Kaya lang, para pong hindi nagagampanan ang kanyang tungkulin. Ano ba ang batas? Di ba dapat diretso? Pero kung mayroong lumilihis, ibig sabihin, hindi natutupad ang kanyang tungkulin. Yun po ang problema sa atin. At kumbaga sa aabangan lagi natin ang ulat sa bayan ng ating leader. Para bang lagi natin sinisisi. Ay, mali ka. Dapat ganito. Alam ba ninyo mga kaibigan? Ilan lang yung mga leader natin . Mas nakakarami tayong ordinaryong mamamayan. Yan sila, leader lang yan. Gabay natin. Kung tayo lahat ay hindi sumunod, wala po talagang mangyari. Di ba po? Nangyayari kasi, pagka oras ng kampanya, magkaisa yan. Ganda ang ating layunin, ganito. Pero pagka malapit na naman ang banggitin na natin, malapit na naman ang eleksyon, unti-unti yan maghihiwalay. Kasi kanya-kanyang pundasyon, magtatayo ng pundasyon ngayon at lalaban. Ganun po ang sa atin, ang ating banggitin na natin. Basta di naman tayong mga social media, diretso lang, huwag kayong kakampi. Ibig sabihin, lalaban. Yung labanan talaga, hindi sa tunay na pagkakaisa. Nakukuha nyo ba? Lagi na lang natin sinisisi. Kahit sino makaupo. Ilan lang yung magsabi na magaling yan. Magaling ka kung kakampi mo. Pero kung hindi kakampi, mali ka. Parang ganun. Dapat, kung nakita natin na maganda, suportahan po. Ilang minuto na ba tayo? Bilis ang oras, diba? Suportahan po para po umunlad ang bayan. Alam niyo, wala naman akong kinakampiyan . Pero nakikita ko ngayon, lalo na sa mga
sobrang mahirap. Kailan ba nag-umpisa yung purpose? Napakaganda po yan kung nung ako'y bata pa, kung mayroon yung purpose, siguro nakapag-aral ako. Kasi po ako po pinanganak po sa probinsya na sobrang kahirapan. Iwan ko ba kung bakit sobrang kahirapan. Mamaya banggitin natin. Sa Mindanao po, mayamang lupain. Babanggitin ko na naman, mayamang lupain pero maraming naghihirap. Bakit? Yan na. Unahin ba natin yan? Hindi, unahin muna natin yung ulat sa bayan. Ibig sabihin, baka bang lagi natin binabantayan kung anong ginagawa ng ating leader. Samantalang tayo wala tayong ginagawang mabuti. Puro pasaway. Di ba? Kahit ilang leader pa ang tatayo dyan. Ilang leader ang magsasalita dyan. Kung ay walang pagkakaisa. Ultimo nga yung nakapaligid sa leader ayaw sumang-ayon. Dapat po lagi naman tayong may batas, 'di ba? Pag mali, uusigin ka. Ibig sabihin, hindi na siguro gagawa ng mali yan. Ang problema lang kung minamali. Yun po ang problema sa atin. Lagi nating hanapan ang butas. At ibig sabihin, pag hindi kakampi, hindi mo suportahan ang kanyang plano, siguradong babagsak yan. Hindi suportado, di ba? Alam niyo, ako matanda na Kaya marami na rin akong dinaanan ng mga ulat sa bayan. Ang nangyayari lagi, alam ba ninyo, mayroon nga dyan, ma-absent sa trabaho, makikinig ng ulat sa bayan. Ano pa bang, ako magbanggit ng mga ulat sa bayan. Kasi baka mamaya bawal yung mga salitang ganun, di ba? Ulat sa bayan, pangako sa bayan, pangako sa mga mamamayan. Hindi po pwede nga lagi na lang tayong nag-aantay. Nasa ating mga kamay ang tagumpay. Lagi ko pong inahikayat ang mga magsasaka. Kasi po, alam niyo man, noong nakaraang kampanya, pinapangarap na bumaba ang kilo ng presyo ng bigas. Ano nangyari? Baka mismong magsasaka, nag-antay na lang siya na bumaba ang presyo ng bigas, hindi na siya nagsaka. Kasi umaasa sa pangako. Hindi po matutupad ang pangako kung walang suporta. Yan po ang tatandaan ninyo. Kaya nasa ating mga sarili. Ngayon, pasalamat na nga yun. Banggitin ko na yung purpose ulit na. Sa totoo lang, kung mayroon yan noon, nakatapos ako sa pag-aaral. Ako, hindi ko mahiyang sabihin sa inyo. Wala ako, grade 1 lang ang natapos ko. Sa sobrang kahirapan. Iwan ko kung bakit sobrang kahirapan. Samantala, mayaman ang lupain sa Mindanao. Noon, ang karanasan ko, yung lupa, napabayaan na lang na hindi sinaka hanggang nabinta ng nabinta. Yun po ang katotohanan, kaya po bumagsak po tayo sa kahirapan. Bakit reklamo tayo, wala mahal ang bilihin? Ano ba ang binibili? Pagkain. Saan ang gagaling ang pagkain? Nandyan sa lupain. Magtanim ka lang at may anihin ka, may kakainin ka. Bakit? Maraming imported. Yun na nga. Laging umaasa na lang tayo na sa leader na matupad yung pangako. Hindi po matupad ang pangako ng leader kung wala tayo. Wala tayong suporta. Kailan lang naman yan mga ulat sa bayan? Mayroon ba yan ng mga ninuno? Wala naman yan kailan lang yan Ibig sabihin sa ngayon, mas maganda talaga ang may leader. Kasi sa panahon ko, inabot ko pa yung para bang kung sinong siga. Hindi naman si Lapu-Lapu. Hindi naman. Ibig sabihin, yung mga ninuno kasi kaya po magulo, wala po mga batas pa masyado. Ngayon, ang dami ng batas. Ang problema na lang, kung walang sumusunod sa batas. Hindi ba po? Yan na lang po
Kaya po sana suportahan po natin lagi ang ating leader. Ha? Lalo na kung magaganda ang plano. Ngayon, ang ganda ngayon, di ba? Kasi pangarap nga, bumaba ang bilihin, bigas. Kailangan patubig. Anuhin mo yung patubig kung walang magsasaka. Si magsasaka, umaasa na lang din na bumaba ang presyo ng bigas at bibili na lang siya. Higa-higa na lang. Hindi pa mangyayari yon. Kailangan po, kung nandyan na yung mga daan, kasi sinisikap ngayon na magkaroon ng mga daan, market road, di ba? Dami naman, kaya yon kung minsan, isa ring hadlang sa mga project. Nandoon din sa mga kapwa natin na mga sibilyan. Ano bang natatawag ng sibilyan? Trabador, kontraktor, mag-umpisa dyan sa mga hindi ko na babanggitin kung paano dyan, mga komisyoner dyan. Ibig sabihin na, pag wala talagang pagkakaisa, walang, kaya hindi natatapos yung mga project at baka may hindi niya kakampi. O kaya, winaldas na ang pera. Yan lang po Kaya po sana kung matuwid lang talaga lahat, mabait ang lahat, tagumpay ang lahat. Yun lang po ang madalit sabi Kaya po ilang salita, ilang nagtatayo dyan sa batasan pambansa. Kung walang suporta, walang pagkakaisa, patuloy pa rin po ang kahirapan. Lagi na pa naman sinisisi natin ang kahirapan nandyan sa Pangulo. Kaya ba yan ng Pangulo? Kung walang suporta ng mga lahat. Unang-una doon sa nakapaligid sa kanya. Kailangan po magkaisa po talaga para maahon sa kahirapan. Tapos ang pinaka-importante, tayo, mga ordinaryong mamayan. Kasi tayo ang marami, milyon-milyon. Ilan lang yan mga leader na yan. Kung tayo yung pakarga lahat, kaya ba tayo? Nasa atin po lahat na babanggitin ko na naman na magsasaka. Lagi tayong dumadaing na mahal ang presyo. Mahal ang isda, mahal ang karne. Samantala, pwede ka mag-alaga sa probinsya, O kung may tubig doon, pwede ka magawa ng palaisdaan. Kahit isdang tabang lang. Napakasarap ang isdang tabang Ako, nabubuhay kami doon sa isdang sa Dipulo. Dipulo River, diyan sa Dumingag, Zamboanga del Sur. Kahit saan man mga suba diyan, maraming isdang tabang. Kung makagawa ka ng punong, ispan ba? Yun po. Mag-alaga ka ng manok. Kung ano man dyan. Lalo na mga kambing. Libre ang kambing ay sipag lang ang puhunan dyan. Bakit tayo laging nag-aantay na bumaba ang presyo? Kaya tayo pinapasok ng mga imported. Hindi tayo nagsisikap. Yun po ang problema. Yan pong mga importer, mga illegal, mga hindi naman yan mag-import kung marami tayong ani. Malulugi yan. Dito sa atin ang susi sa tagumpay. Tama na po. Sobra-sobrang pangaral. Maraming salamat. Abangan ang Ulat sa Bayan at tulungan. Hindi yung puro lang tayo nag-antay ng katuparan. Tayo po ang kikilos para ang ating leader ay nakita nyo naman, laging may ayuda. Wala na ako nakita ngayon masyado na pulubi. Maraming ayuda. Maraming salamat po. Sana dumami pa yung mga ganyan. Kahit po hindi leader, sana maraming mayaman dyan. Kung yan mga vlogger, akala nyo ba? Ang mga social media na mga big time, nakakatulong yan. Kahit mga pa-jikas-jikas dyan, kahit pa paano. Di ba? Ganun lang po magkakaisa para sa tagumpay. Ingat po tayong lahat. Magsikap. Magdasal. Tagumpay tayong lahat. Maraming salamat.